Siya ay sumanib sa katawan ng isang babaeng birhen na naghahanap ng lalaking may malakas na yin at yang sa kanyang katawan upang muli siyang ma-reincarnate sa mundo, kaya handa niyang gawin ang lahat kahit ano pa man ang maging kapalit. Bukod pa dito, ang tunay na pag-ibig lamang ang makakatulong sa kanya na makamit ito, kaya sama-sama natin alamin ang pangyayari. Mahigit 2 taon nang patay ang kawawang babaeng ito, ngunit hindi pa rin nakakalabas ang kanyang kaluluwa at nasa mundo pa rin ng mga tao. Dahil bago siya namatay ay virgin pa ang dalaga, kaya ngayon ay kailangan muna niyang sipsipin ang puwersa ng buhay ng isang lalaki bago siya muling magkatawang tao. Ngunit dahil espiritu si Sunmi, hindi siya nakikita ng mga normal na tao maliban sa mga shaman o mga taong may yin at yang na mata. Ang mga normal na tao ay kumakain ng 3 beses sa isang araw at ang mga multo ay walang pagbubukod. Kapag nagutom, dadalo si Sunmi sa libing ng isang taong kamamatay lang at magkakaroon siya ng salo-salo at ang kanyang mga kaibigang multo. Gayunpaman, ang kanyang sitwasyon ay iba sa ibang mga multo. Ang ibang mga multo ay lahat ay may mga alaala ng kanilang mga nakaraang buhay, ngunit wala siyang alaala sa kanyang dating pagkakakilanlan. Wala man lang siyang impresyon kung paano siya namatay. Kamakailan lang, dahil may nagmamay-ari siyang babae para manligaw ng mga lalaki, sumikat siya sa mundo ng mga multo. Sa sandaling ito, isang malaki at makapangyarihang babae ang pumasok sa libing. Siya ang babaeng shaman na kasasabi pa lang ng mangkukulam. Natakot si Sunmi kaya agad siyang tumakbo. Hinabol din ng babaeng shaman si Sunmi. Pagharap sa tauhan ng babaeng shaman, hindi pa rin nakatakas si Sunmi. Dinala ng babaeng shaman si Sunmi pabalik sa kanyang bahay. Alam din ng babaeng shaman ang dahilan kung bakit hindi makapag-reincarnate si Sunmi, pero dahil sa inasal ni Sunmi nitong mga nakaraang araw, pansamantala lang siyang may kukulong ng babaeng shaman. Kaya lang medyo hindi mapakali ang babaeng shaman. Kung si Sunmi ay hindi makakahanap ng mapapangasawa sa loob ng 3 taon, maaari siyang maging isang demonyo na magdadala ng kapahamakan sa mundo. Kasabay nito, sa ibang lugar, isang waitress ang nagluluto at natutulog. Ang kanyang pangalan ay Bongsun. Hindi lamang siya isang birhen, ngunit nakita niya ang mga kaluluwa ng mga patay mula nang ipanganak. Gayunpaman, napakahina ng pisikal na kondisyon ni Bongsun, kaya maraming multo ang gustong angkinan siya. Dahil madalas siyang makatagpo ng multo sa gabi, hindi sapat ang tulog ni Bongsun, kaya nakatulog siya habang nagtatrabaho. Hindi alam ng mahiyaing babaeng ito kung ano ang pag-ibig. Habang lahat ng mga kaibigan niya ay kasal na, siya ay dalaga pa. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang may pumasok na babaeng aswang sa katawan ni Bongsun. Mula noon, kakaiba na ang pagkahumaling ni Bongsun sa mga lalaki. Sinusubukan ni Bongsun ang lahat ng paraan upang akitin ang mga lalaki sa kanyang kama. Kailangan lang siyang halikan ng mga lalaki para agad na bumaba ang temperatura ng kanilang katawan at kapalaran. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, 10 lalaki ang dinala sa ospital. Nagsimula ang lahat noong 1 linggo. Sinira ni Bongsun ang isang palayok ng pagkain at kinailangan itong itapon. Perfectionist ang amo ni Bongsun, kaya pinagalitan niya ito. Pagka-uwi, nag-practice ng kutsilyo si Bongsun sa inuupahang silid, ngunit pinagalitan na naman siya ng kapitbahay dahil nag-ingay. Kinabukasan, isang food blogger ang pumunta sa restaurant para mag-film. Pagkatapos ng kalahating oras ng paggawa ng pelikula, hiniling niya kay Bongsun na painitin muli ang pagkain para maipagpatuloy niya ang paggawa ng pelikula. Pero ang nakakagulat, pagbalik ni Bongsun dala ang kaldero ng noodles, ay biglang sumugod ang makulit na anak ng blogger mula sa kung saan. Tumapon ang mainit na sabaw sa kamay ni Bongsun. Pero hindi lang pinagsabihan ng babaeng iyon ang kanyang anak, sinisirin niya si Bongsun na hindi tumitingin sa kanyang dinadaanan. Ngunit walang pakialam ang may-ari ng restaurant na si Sunwoo sa babaeng iyon at hinabol siya palabas ng pinto. Si Sunwoo ay labis na nalungkot sa inasal ni Bongsun. Hindi niya matanggap ang mga kinikilos nito dahil sa tuwing may problema ay palagi itong humihingi ng tawad kahit wala naman siyang ginagawang masama. Pagsapit ng gabi, maraming iniisip si Bongsun. Naisip niya na baka hindi siya angkop na maging chef. Kaya nagsulat siya ng resignation letter at pagkatapos ay bumalik sa restaurant at inilagay ang kanyang resignation letter sa likod ng bar. Aalis na sana si Bongsun nang makasalubong niya si Sunwoo na pumunta para bumili ng mga sangkap. Tinulungan ni Bongsun si Sunwoo na dalhin ang mga sangkap sa bodega. Kinabukasan, nakita ni Sunwoo ang resignation letter ni Bongsun at sinabi kay Jihee na ilipat ang 3 buwang sweldo sa card ni Bongsun. Sa oras na ito, sumugod ang iba pang chef.
Halos oras na para buksan ang restaurant ngunit hindi nila mahanap ang susi ng bodega. Nagmamadaling lumabas ang mga kasamahan sa kusina para hanapin si Bongson. Samantala si Bongson naman ay malungkot na nakaupo sa gilid ng kalsada. Kasabay nito sinamantala ni Sunmi ang kawalan ng pagbabantay ng babaeng shaman para makatakas. Nang makita ni Sunmi na malapit nang maabyutin ng babaeng shaman hindi sinasadyang nakapasok ito sa katawan ni Bongson. Pero hindi alam ni Sunmi na virgin si Bongson. Sa oras na ito nakita rin ng mga kasamahan ni Bongson sa restaurant si Bongson sa tamang oras. Kaya't hinayla siya ng mga kasamahan sa kotse at dumiretso sa restaurant. Sa oras na ito si Sunmi ay nasa isang kakaibang lugar at may mga kakaibang tao kaya wala siyang naiintindihan. Inilahad ni Sunwoo ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na ibalik ang susi ng bodega. Hindi nagtagal ay hindi naintindihan ni Mi ang ibig niyang sabihin kaya kinamayan niya ito. Akala ni Sunwoo ay naghihiganti si Bongson sa kanya kahapon. Hindi nagtagal ay hinanap ni Mi ang kanyang katawan at sigurado nakakita siya ng isang bungkus ng mga susi. Noon lang niya na-realize na na-misunderstood niya si Sunwoo. Sa oras na ito nagpa siya ang multo ni Sunmi na umalis sa katawan ni Bongson. Pero biglang may nangyari. Hindi nagtagal ay nakulong ang kaluluwa ni Mi sa katawan ni Bongson. Kahit anong pilit ni Sunmi hindi siya makalabas. Bigla niyang naalala ang sinabi ng babaeng shaman tungkol sa dalisay na katawan. Walang ibang paraan kaya pansamantalang mabubuhay si Sunmi sa katawan ni Bongson. Natuklasan din ng mga kasamahan sa restaurant na tuluyan nang nagbago ang Bongson na kilala nila. Si Sunwoo ay nagtalaga ng mga tungkulin sa kusina sa sous-chef na si Sojun ngunit sinabi niya kay Bongson na gawin ito. Siyempre sa personalidad ni Sunmi agad siyang tumanggi. Iniisip ni Sojun kung ito ba ang masunurin na si Bongson mula noon. Ibang personalidad ni Bongson ang ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Bukod kay Sunmi na nagsimulang magustuhan ang working environment dito excited din siyang mapalibutan ng mga lalaki. Ngayon si Sunmi ay walang pagtutol sa mga lalaki. Kahit na naliligo ang mga kasamahan niyang lalaki nakatayo siya sa labas ng pinto pinapanood sila at nilalamon. Nang makaalis siya sa trabaho niyaya pa niya ang kanyang mga kasamahan na sumama sa kanya sa inuman. Nais din niyang umuwi kasama ang kanyang mga kasamahan at matulog ng magkasama. Ngunit ang kanyang mga kasamahan ay tila hindi katulad ng iniisip niya. Pumara siya ng taxi at iniwan siyang mag-isa doon. Tapos tumayo si Sunmi sa harap ng salamin ng kotse para tingnan ang katawan ni Bongson. Bukod sa katamtamang mukha at maliliit na suso pandak din siya. Ngayon alam na ni Sunmi kung bakit single pa rin si Bongson. Kinabukasan bumaba ng husto ang negosyo sa restaurant ni Sunwoo. Negatibo pala ang komento ng babaeng food blogger tungkol sa restaurant. Isang kaibigan ni Sunwoo na nagtatrabaho bilang isang radio scriptwriter ang nagbigay sa kanya ng payo. Inimbitahan niya itong lumahok sa isang food show. Hindi lamang niya mapataas ang kanyang sariling kasikatan ngunit maaari rin niyang alisin ang mga negatibong komento tungkol sa kanyang restaurant. Sa araw ng paggawa ng pelikula dinala ni Sunwoo si Chef Sojun para lumahok sa food competition. Ito ang unang pagkakataong sumali si Sojun sa palabas kaya nakalimutan niyang dalhin ang mga tool na karaniwang ginagamit ni Sunwoo. Dahil sa takot na mapag-alitan siya ni Sunwoo lumabas ng studio si Sojun at tinawagan si Bongson para hilingin na dalhin agad dito ang mga specialized na gamit ni Sunwoo. Nang dalhin niya ang mga gamit nagme-makeup si Sunwoo. Hindi niya siya tinawag. Walang hiyang pinuri niya ang ganda ng makeup nito. Pero hindi niya pinansin ang sinabi nito. Halos oras na para sa pagre-record ngunit hindi pa rin nagpapakita si Sojun. Nang maubos na pala si Sojun ay nakalimutan niyang dalhin ang kanyang access card kaya hinarang siya ng security guard sa gate. Nagsimula nang mag-record ang programa ngunit hindi pa rin nagpapakita si Sojun. Sa ganoong sitwasyon ang tanging paraan na lang ay para palitan ni Bongson si Sojun sa screen. Ang paksa nitong cooking session na kanyang naisip ay ang breakfast rice. Hindi ito ang specialty ni Sunwoo. Tsaka habang nagluluto siya nasunog na ang kanin. Ngunit wala nang masyadong oras bago natapos ang programa at tila natapos na ng kabilang panig ang paghahanda ng lahat. Nang malapit nang sumuko si Sunwoo si Sunmi na katabi niya ang pumalit sa kanyang trabaho. Ginamit niya ang sinunog na puting bigas upang gawing isang palayok ng sabaw ng isda. Sa oras na ito sa isang maliit na restaurant isang customer ang dumating mula sa malayo upang kumain ng sopas ng isda.
Pero sinabi ng may-ari ng restaurant sa customer na simula nang pumanaw ang kanyang anak hindi na siya nakakagawa ng crispy rice with fish soup. Lumingon ang screen kay Sunwoo. Sinimulang tikman ng mga hurado ang mga pagkaing ginawa ng dalawang koponan. Pero ang hindi inaasahan ni Sunwoo ay mas espesyal ang crispy rice with fish soup na ginawa ni Bongsun. Nang gabing iyon puno ng pagdududa ang mukha ni Sunmi. Hindi niya alam kung bakit biglang pumasok sa isip niya ang ideya ng sopas at kanin. Sa oras na ito naakit siya sa isang lasing na binata sa kalye. Ang mabait na Sunmi ay nag-aalala na siya ay nasa panganib kaya dinala siya nito sa istasyon ng pulisya. Hindi nagtagal dumating ang ama ng bata sa himpilan ng pulisya. Ngunit sa unang pagkakataon na nakita niya ang lalaking ito hindi mabilang na mga fragment ng mga alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Mina ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay ang kanyang ama. Noong nabubuhay pa si Sunmi napakaganda ng takbo ng maliit na tindahan ng kanyang ama. Laging maraming tao ang naghihintay sa harap ng bahay para kumain. Ngayon ay abandonado na ang tindahan ng ama ni Sunmi at wala na sa negosyo. Napakasama ng negosyo kaya hindi na kinaya ng kanyang ama na itapon ang mga sirang guwantes nito. Maya-maya ay naalala ni Mi na siya ay nagtatrabaho sa restaurant ni Sunwoo. Kaya nakaisip siya ng ideya. Palihim niyang kinuha ang mga guwantes ng tindahan at dinala sa kanyang ama. Pagkatapos ay dinala rin niya ang lahat ng pagkain mula sa restaurant sa kanyang ama. Nagulat siya sa sigla ng kakaibang dalaga. Sa oras na ito hindi pa rin alam ng kawawang si Sunwoo na ang pagkain sa kusina ay kinuha na. Ngunit ngayon ang restaurant ay kailangang gumawa ng caviar spaghetti. Napagtanto ni Sunwoo na may mali. Malinaw na maraming caviar ang naiwan sa refrigerator. Pero bigla na lang nung hinanap niya wala na. Sa oras na ito nagpaalam lang si Sunmi sa kanyang ama at pinuntahan si Sungjae na crush niya noong nabubuhay pa ito. Tila nakilala rin ni Sungjae na ang may-ari ng katawan na ito ay si Bongsun. Nagkwentuhan at nagtawanan ang dalawa. Nang makitang muli si Sungjae ay labis na nasasabik si Sunmi. Then maya-maya bumalik na si Mi sa restaurant. Pagpasok pa lang niya sa restaurant ay nakita niya si Sunwoo sa isang staff meeting. Sobrang tense ang atmosphere. Tanong niya at nalaman niyang may ninakaw pala ang ilang kagamitan sa kusina. Napakalinaw ng intensyon ni Sunwoo. Ang mga ninakaw na bagay ay hindi mataas ang material na halaga. Kaya't kung ang sino mang empleyado ay kapos sa pera madali niyang maibigay ang mga ito sa kanila. Ngunit ang tiwala sa pagitan ng mga tao ay wala na doon. Hindi nagtagal ay alam ni Mi sa kanyang puso na ang salarin na kumuha ng mga bagay na iyon ay siya. Maya-maya pa ay lalabas na si Mi at aamin nang biglang tumayo ang assistant chef na si Sojun at hinayla si Sunwoo sa isang tabi. Inamin ni Sojun na inubos niya ang lahat ng caviar dahil gusto ng kanyang bagong girlfriend na kumain ng caviar. Pero hindi naniwala si Sunwoo sa sinabi ni Sojun. Naisip ni Sunwoo na kinuha ni Sojun ang lahat ng iba pa sa kusina. Nang makitang palakas ng palakas ang pagtatalo nilang dalawa gusto ni Sunmi na aminin na siya ang gumawa nito. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magsabi ng kahit ano. Lalong naging matindi ang pagtatalo ng dalawa. Sinabi ng isang panig na ginawa ng kabilang panig ang lahat. Inamin lamang ng kabilang panig na ginamit niya ang caviar. Dahil dito hindi na nakayanan ni Sojun at umalis na. Nakumbinsi ni Jihee si Sunwoo na tawagan si Sojun pabalik. Sa sobrang galit ni Sunwoo ay hindi niya ito pinansin. Hindi nagtagal ay naisip ni Mi na ito ay dahil nagnakaw siya ng isang bagay na nagdulot ng malaking hindi pagkakaunawaan. Sa gabi pinagsisisihan ni Sunwoo ang kanyang katangahan ng kinaumagahan isang lalaki ang nagdala ng isang carton sa restaurant at sinabing isang batang babae na nagngangalang Bongsun ang nag-donate nito sa kanilang restaurant. Naunawaan kaagad ni Sunwoo ang problema pagkatapos makita ang mga bagay sa kahon. Hinayla ni Sunwoo si Sunmi para magsalita. Nang makita niya ang mga bagay sa kahon alam niyang nakalabas na siya. Tinanong siya ni Sunwoo kung may koneksyon ba siya sa pamilyang iyon. Hindi nagtagal ay sinabi ni Mi na nang mamatay ang anak na babae ng matanda ang negosyo ng kanyang tindahan ay napakasama. Buong araw ding umiinom ang anak niya at walang ginawa. Gusto lang niyang makatulong ng kaunti sa pamilyang iyon. Matapos pakinggan ang kalahati nito tila naunawaan ni Sunwoo ang problema. Hindi talaga maintindihan ni Sunwoo kung ano ang iniisip ng babaeng ito ngunit wala na siyang balak na pahirapan pa siya. Sinabi lang niya sa kanya na huwag sa iba ang tungkol dito.
Nadatnan ni Sunwoo si Sojun na nagtatrabaho sa car wash kaya dinala siya ni Sunwoo pabalik sa restaurant. Humingi ng tawad si Sunwoo kay Sojun para sa kanyang mga ginawa. Hindi rin binanggit ni Sunwoo ang mga pagkakamaling nagawa ni Sunmi. Kinagabihan uminom si Sunmi ng wine at pumunta sa police station kung saan naroon si Sungjae ang crush niya. Hindi nagtagal ay nakita ni Mi ang nakababatang kapatid ni Sunwoo si Jihee doon. Mula sa kanilang pag-uusap nalaman ni Sunmi na ikinasal sina Sungjae at Jihee 2 years ago. Hindi nagtagal medyo nasaktan si Mi. Nagpakasal na ang taong crush niya. Ngayon isa na lang siyang multo kahit ang katawan niya ay hiniram sa iba. Ngunit anuman ang mangyari hindi niya alam kung paano siya namatay. Hindi nagtagal ay bumalik na si Mi sa kwartong inuupahan niya at nakita niyang lahat ng gamit niya ay itinapon na ng landlord. Hindi nagtagal ay naglibot-libot si Mi na hindi alam kung saan pupunta kaya't maaari lamang niyang iimpake ang kanyang mga bagahe at pumunta sa restaurant. Tahimik siyang umakyat sa attic. Sa glass door nakita niyang katatapos lang mag-shower ni Sunwoo. Ang kanyang matipunong katawan ay gumawa ng masa. Maya-maya ay napalunok si Mi ng laway niya. Hindi nagtagal ay bumaba na si Mi at nagplanong matulog sa upuan ng restaurant. Biglang may nakasalubong siyang multo na gumagala sa restaurant. Hindi nagtagal ay gusto ni Mi na mamuhay ng payapa ngunit ayaw ng multo na manatili siya sa teritoryo nito. Hindi nagtagal ay wala nang pagpipilian si Mi kundi gamitin ang espada sa tabi niya bilang sandata. Sinadya niyang turuan ng leksyon ang matandang aswang na ito. Ngunit habang nag-aaway ang dalawang multo aksidente nilang nabasag ang isang set ng tableware. Ang multo sa bahay ay naging usok at nawala. Hindi nagtagal ay natakot si Mi kaya natigilan siya sa kinatatayuan. Kalaunan ay nalaman ni Sunwoo ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Sunmi. Bagamat hindi siya pumayag na matulog siya sa upuan ng restaurant, pumayag din siya sa wakas matapos makitang nagmamakaawa siya. Ngunit Sunmi ay sobrang komportable. Hindi lang sa restaurant siya nagluto, nagpatugtog pa siya ng music. Sa sobrang inis ni Sunwoo ay hindi siya makatulog. Kaya't ang asong nasa rooftop na lang ang naireklamo niya. Kinabukasan nagkasakit ang kawawang si Sunwoo. Bago pa magpahinga ay nakahiga na siya sa kama. Pagkatapos ng trabaho labis na nag-aalala si Sunmi kay Sunwoo kaya nagluto siya ng lugaw at dinala ito para sa kanya. Napagkamalan ni Sunwoo na si Sunmi ang babaeng lihim niyang nagustuhan. Kaya't hinayla siya nito sa kanyang mga bisig at hinalikan. Palibhas ay hinahalikan ng ganoong kaguwapong lalaki, mabilis siyang nag-react. Ngunit ilang sandali pa biglang nagising si Sunwoo na may kahihiyan na ekspresyon. Maya-maya pa ay hinabol niya agad si Mi. Hindi nagtagal ay iniisip pa rin ni Mi ang magandang panahon ngayon. Ngunit makalipas ang isang segundo na pagtanto niyang hinalikan siya ni Sunwoo ngunit hindi ito nawalan ng malay. Iniisip niya kung siya ba ang young energy na minsan lang niya nakilala sa loob ng 100 taon. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa sumpa. Simula ngayon si Sunwoo ang naging pag-asa ni Sunmi. Nang maghugas ng kamay si Sunwoo ay agad siyang tumakbo para tingnan ang gwapong mukha na ito. Ang intensyon niya ay manligaw sa kanya. Nang si Sunwoo ay nasa itaas na nagpalit ng damit, sinamantala rin niya ang pagkakataong pumasok. Pagkatapos ay itinulak siya nito sa kama. Ang kanyang mga aksyon ay labis na natakot sa kanya. Mabilis niyang tinanong kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi niya sa kanya na huwag kumilos at humiga. Isang beses lang niya kailangang gawin iyon sa kanya. Tsaka nagkiss sila kagabi. Natakot si Sunwoo sa malalakas na salita ni Sunmi. Tinulak siya nito pababa at tumakbo palayo. Hindi nagtagal hinabol din ni Mi si Sunwoo at paulit-ulit niyang sinasabi na minsan lang iyon. Hindi naintindihan ng mga kasamahan ang ibig sabihin noon ni Sunmi. Sa oras ng tanghalian si Sunmi ay nagdala ng pagkain sa silid ni Sunwoo na parang lasing. Talagang komportable raw ang higaan nito. Alam niya ang intensyon nito kaya kinuha niya ang kumot at ibinalot siya. Sa gabi gusto ni Sunmi na pasukin ang silid ni Sunwoo ngunit ang aso ay patuloy na tumatahol ng walang tigil. Hindi nagtagal ay nakaalis na lamang si Mi sa kawalan ng pag-asa. Nang matapos si Sunwoo sa pagligo at pagpatay ng ilaw, humiga na siya sa kama. Biglang gumapang si Sunmi mula sa ilalim ng kumot. Isang beses lang siya nakiusap. Walang imek talaga si Sunwoo. Si Sunwoo ay hinahabol ni Sunmi. Dahil wala na siyang mapupuntahan, tumakbo na lang siya pabalik sa bahay ng kanyang ina upang magtago. Kinabukasan nakita ng kanyang mga kasamahan na namumula ang noo ni Bong Sun at tinanong nila ito kung nilalagnat ito.
Maya-maya ay sinabi ni Mi paano siya nilalagnat. Pero biglang naalala ni Sunmi na hinalikan siya ni Sunwoo kahapon nang wala itong malay. Kaya siguro siya nagkaroon ng trangkaso. Sa oras na ito dinala ng ina ni Sunwoo ang kanyang anak sa bahay ng babaeng shaman. Mahigit 2 taon ng kasal si Ji-hee ngunit wala pa rin siyang anak. Gusto niyang tanungin ang babaeng shaman kung ano ang dahilan. Sinabi ng shaman kay Ji-hee na sabihin sa kanya ang petsa ng kapanganakan ng kanyang asawa. Ngunit nang marinig ng shaman ang petsa ng kapanganakan ni Sung-jae nagulat siya. Kakaiba ang horoscope ng lalaking ito. Tsaka may aura siyang mahinang babae. Ang mga lalaking may ganitong katangian ay madaling sinapian ng masasamang espiritu. Bukod dito sa horoscope na ito nakatadhana rin si Sung-jae na maging single. Pero malinaw na ngayon na kasal na siya kay Ji-hee. Sa oras na ito si Sung-jae at ang kanyang mga kasamahan ay humahawak ng kaso ng kagat ng aso. Tinitigan ni Sung-jae ang aso sa malayo at nanatiling tahimik. Hindi nagtagal ang pabrika ay sobrang tahimik kapag may napakakatakot na tunog ng pag-ungol ng aso. Sa gabi sinimulan ni Sunmi ang kanyang plano na muling manligaw kay Sunwoo. Inilabas niya ang mga tool para maghanda para sirain ang lock ng pinto ni Sunwoo ngunit nabigo. Ibinaba ni Sunwoo si Sunmi sa lobby ng sala. Sunmi ay nagsabi kay Sunwoo na siya ay may sariling problema kapag ginagawa ito. Pagkatapos ay nakikiusap siya sa kanya na gawin ito ng isang beses. Napatawa siya ng sobra sa mga salita nito. Hindi pinansin ni Sunwoo ang sinabi ni Sunmi at dumiretso sa itaas. Sa sandaling ito si Sunmi ay nakaramdam ng sobrang init sa buong katawan kaya binuksan niya ang pinto at umupo doon. Ang lagnat na dulot ni Sunwoo ay nagparamdam kay Sunmi ng labis na pagkahilo. Pumunta siya sa dining chair at humiga. Maya-maya tumaas ang lagnat kaya nag-react ang multo ni Sunmi. Sa sumunod na segundo si Sunmi ay diretsyong bumagsak mula sa dining chair sa lupa. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Mi na itinulak siya palabas ng katawan ni Bongsun. Nasa itaas si Sunwoo ngunit talagang nag-aalala pa rin siya kay Bongsun. Bumaba si Sunwoo sa hagdan at nakita niya si Bongsun na nakahandusay sa lupa. Nang magising si Bongsun natagpuan niya ang sarili sa isang hospital bed. Ang nag-aalaga sa kanya ay si Sunwoo, isang sikat na tao na sobrang higpit. Sa pagharap sa pag-aalala at kaunting panunumbat ni Sunwoo parehong masaya at natatakot si Bongsun. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang petsa sa electronic calendar sa dingding. Malinaw na nakaupo siya sa hintuan ng bus nagpapahinga saglit. Ngunit nang magising siya 2 linggo na ang lumipas. Ngunit sa sandaling ito walang alaala si Bongsun sa nakalipas na 2 linggo. Nang umalis si Sunwoo ay nag-aalalang umalis si Bongsun sa ospital. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang lola. Umiyak siya at sinabi sa kanyang lola ang nangyari kamakailan. Sabi ng lola niya sinapian siya ng multo. At the same time on the other side Sunmi's ghost decided to possess the person na crush ni Sunwoo. Ngunit hindi alam ni Sunmi na napakalakas ng kanyang yang energy. Nang sinubukan siyang angkinan ni Sunmi agad na itinulak pababa si Sunmi. Hindi nagtagal ay wala ng choice si Mi kundi bumalik sa restaurant para hanapin si Bongsun. Hindi nagtagal ay umasa si Mi na maaari niyang hiramin pansamantala ang katawan ni Bongsun. Sa pagkakataong ito pinakinggan ni Bongsun ang payo ng kanyang lola. Nang muli niyang nakilala ang multo nagkunwari siyang hindi ito nakikita. Napansin din ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago kay Bongsun. Maya-maya ay alam ni Mi na nakikita siya ni Bongsun kaya sumunod na lang siya sa likod ni Bongsun. Sa sandaling ito naalala ni Bongsun ang paalala ng kanyang lola na kung hahayaan niya ang multo na sumunod sa kanya ng ganoon lalakas ito. Ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang mahinang tao tulad ni Bongsun na malakas ay walang pinagkaiba sa pagsasabi kay Sunwoo na talikuran ang kanyang hilig. Natarante si Bongsun at binuksan ang sulo sinabihan si Sunmi na layuan siya. Pagkatapos ay aksidenteng sinindihan ni Bongsun ang apoy at nasunog ang bodega. Bagamat natapos ang oras hindi pa rin maiwasan ng restaurant ni Sunwoo ang pinsala. Tinanong ni Sunwoo kung bakit ganoon na lamang ang pagsindi ng sulo ni Bongsun ngunit hindi niya maipaliwanag. Nakayuko lang siya at humingi ng tawad. Tumingin si Bongsun kay Sunmi nakatayo sa hagdan na may luha sa mga mata. Kahit anong isipan ni Sunmi hindi niya maintindihan kung bakit takot na takot si Bongsun sa kanya. Hindi nagtagal pumunta si Mi sa maliit na restaurant ng kanyang ama ngunit nakita niya ang kanyang walang kwentang kapatid na humihingi ng pera sa kanyang ama para makabili ng telepono.
Bagamat hindi gaanong kinikita ng kanyang ama, nagbigay pa rin siya ng pera sa kanyang kapatid. Matapos mawala ang kanyang anak na babae, inialay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa lalaking ito. Sa oras na ito, biglang naalala ni Sunmi na may itinago siyang pera sa isang notebook noon. Ang perang ito ay maaaring makatulong sa kanyang ama na mabawasan ang kalungkutan. Maya-maya ay nagmamadaling tumakbo si Mi sa kanyang kwarto at sinubukang buksan ang notebook para kunin ang pera. Pero ngayong isa na siyang multo, hindi niya ito mabuksan. Nang sinusubukang kunin ng kanyang ama ang isang bagay mula sa stand, hindi sinasadyang nataman siya ng isang bagay. Wala siyang malay. Hindi nagtagal, pumunta si Sung Jae sa restaurant para mananghalian, ngunit wala siyang nakitang tao sa counter. Kaya pumunta si Sung Jae sa kusina at nakita ang ama ni Sunmi na nahimatay sa lupa. Pero hindi nailigtas ni Sung Jae ang ama ni Sunmi, ginamit din niya ang dahilan na walang tao sa restaurant para kaladkarin ang mga kasamahan sa ibang restaurant. Sa oras na ito, si Sunmi, pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka na buksan ang libro, sa wakas ay nagawang buksan ito. Nang makita ang pera sa loob, si Sunmi ay masayang tumakbo palabas, ngunit agad niyang nakita ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa. Siya ay labis na nag-aalala at ginaisang ang kanyang ama. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto, nagbabalak na angkinan ang isang taong magliligtas sa kanyang ama. Ngunit pagkatapos niyang subukan ang pagkakaroon ng ilang mga tao, nabigo siya dahil ang kanilang enerhiya ay masyadong malakas. Sa pagkakataong ito, biglang naisip ni Sunmi si Bongsun. Sa oras na ito, hiniling ni Sunwoo si Bongsun na sumama sa kanya sa istasyon ng radyo mamaya upang mag-record ng isang palabas sa pagkain. Kahit medyo nag-aalangan si Bongsun, tumanggo pa rin siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, mabilis siyang nag-online para maghanap ng mga video na may kaugnayan sa paggawa ng pelikula. Iniisip niya kung paano niya makukumpleto ang mga pagkaing ito. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Subukan lang ni Bongsun na kalmadong samahan si Sunwoo sa studio. Matapos magsimula ang paggawa ng pelikula ng food show, natapos muna ni Sunwoo ang kanyang misyon. Sa pagkakataong ito, si Bongsun naman ang gampanan ang kanyang bahagi. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahilan para mahulog ang mga bigas sa sahig. Sa oras na ito, natagpuan din ni Sunmi ang kanyang paraan dito. Hindi nagtagal ay dumating si Mi upang magmakaawa kay Bongsun na tulungan siya. Nakita ng direktor na hindi maganda ang pakiramdam ni Bongsun, kaya na-pause na lang niya ang recording. Hindi nagtagal ay nagmamadaling sinabi ni Mi kay Bongsun ang kalagayan ng kanyang ama ngayon. Hindi nagtagal, nakiusap si Mi kay Bongsun na tumawag ng ambulansya para iligtas ang kanyang ama. Pero nagdadalawang isip pa rin si Bongsun. Dahil gusto ni Sunmi na iligtas ang kanyang ama na nawalan ng malay, sinamantala niya ang sandaling hindi pinapansin ni Bongsun at diretsyong pumasok sa katawan ni Bongsun. Hindi nagtagal ay nagmamadaling tumawag si Mi sa 119 para iulat na nahimatay ang kanyang ama. Sa huli, dinala siya sa emergency room. Sa oras na ito, si Bongsun ay sinapian ni Sunmi, kaya nagpatuloy siya sa pagsali sa pag-record ng programa sa pagluluto. Sa ilalim ng kanyang kakaibang pagkamalikhain, matagumpay na naihanda ang masarap na salmon dish. Hindi nagtagal, matagumpay na natulungan ni Mrs. Sunwoo na manalo sa unang pwesto sa food show. Nang matapos ang pagtatanghal, mabilis na tumakbo si Sunmi sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi masyadong seryoso ang kalusugan ng kanyang ama. Kaya lang madalas siyang umiinom ng alak at may mild cirrhosis. Matapos sabihin ni Sunmi sa kanyang ama na bawasan ang pag-inom ng alak sa hinaharap, pinagalitan niya ang kanyang nakababatang kapatid. Pero naisip niya na mahal siya ng babaeng nasa harapan niya, kaya naman masyado itong nagmamalasakit sa pamilya nito. Dahil muntik nang magkamali si Bongsun habang nagsufile, iminungkahi ng direktor na sa susunod na magpalit ng ibang assistant si Sunwoo. Nang marinig niya ang mga salitang ito, biglang hindi komportable si Sunwoo at sinabing hindi niya magagawa iyon. Kung papalitan nila si Bongsun, palitan din siya. Dahil ang pagtagas sa salmon dish ngayon ay sariling ideya na itama na niya ang sarili niyang pagkakamali. Nang makitang biglang nagalit si Sunwoo, labis na nagulat si Sohyang. Hindi nagtagal, balak na naman ni Mi na ligawan si Sunwoo. Pumunta siya sa kanyang silid at humiga sa kanyang kama at ayaw umalis. Iniisip niya kung hindi siya lalaki. Sanay na rin si Sunwoo sa patuloy na pagbabago ng personalidad ni Bongsun. Upang maiwasan ang mga pagkakamali sa susunod na recording ni Bongsun, nagpa siya si Sunwoo na turuan si Bongsun kung paano magluto.
Ngunit sa pagkakataong ito ang taong tinuturuan ni Sunwoo ay ang multo na si Sunmi. Ang pagsakop kay Sunwoo ang tunay na layunin ni Sunmi. Habang nagsasanay sa pagputol ng mga gulay nagkunwari siyang aksidenteng naputol ang kanyang daliri. Pagdating niya para tingnan ang sugat ipinasok niya ang daliri niya sa bibig niya. Tinutulak niya ito palayo dahil gusto niyang dumistansya. Tumakbo ulit siya para yakapin siya pagod na daw siya. Ngunit natuklasan ni Sunwoo na medyo mahilig siya sa makulit na babaeng ito. Sa pagkakataong ito si Sunmi mismo ang gumagawa ng isang bahagi ng cake ng buckwheat. Sinabi niya na gusto niyang suriin niya ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Pero sa totoo lang naghahanap siya ng dahilan para mapalapit sa kanya. Nagdahilan pa siya na pagod siya sa paggawa ng cake kaya humiga siya sa kandanggan nito. Ngunit hindi mapakali ang isang kamay nito at hinawakan ang hita nito. Mabilis niyang itinulak ang kamay nito para itago ang pagkawala ng katinoan. Medyo matigas daw ang mga cake niya. Ihahatid niya siya sa labas para kumain ng mga sikat na buckwheat na cake bukas ng gabi. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho hinalungkat ni Sunmi ang wardrobe ni Bongsun ngunit natuklasan niyang masyadong lantad ang mga damit ni Bongsun. Sun si Mi ay kumuha ng gunting at pinutol ang sobrang tela sa damit niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang rolyo ng tape upang bunutin ang kanyang buhok sa binti. Gumamit din siya ng body mist para mag-spray sa hangin para magkaroon siya ng light scent. Hindi nagtagal na isip ni Mi na hindi makatwiran kung hindi niya kayang talunin si Sunwoo sa pagkakataong ito. Pagkatapos maghanda si Sunmi ay nakaramdam ng sobrang saya. Hindi nagtagal ay masayang pumunta si Mi sa meeting place kasama si Sunwoo. Hinihintay ni Sunwoo si Bongsun. Lampas na sa takdang oras at hindi pa rin siya dumarating. Pero hindi alam ni Sunwoo na may problema siya. Maya-maya ay naglalakad na si Mi sa kalye nang may makasalubong niyang babae na naghahanap sa kanya kung saan-saan. Ang babaeng ito ay isang shaman na dati ay naglagay ng magic bell sa leeg ni Sunmi. Kahit na pumasok si Sunmi sa katawan ng ibang tao naririnig pa rin ng shaman ang pagtunog ng kampana sa kanyang leeg. Maya-maya ay tumalikod na si Mi at tumakbo palayo. Hinabol din siya ng shaman. Maya-maya ay nakita ni Mi na malapit na siyang maabyutin ng babaeng shaman kaya wala siyang nagawa kundi ang tumakas sa katawan ni Bongsun at mabilis na tumalon sa bus. Hindi pinansin ng babaeng shaman si Bongsun at sumakay ng taxi para habulin ang bus. Sa sandaling ito labis na nalilito si Bongsun. Kahit hindi niya alam kung bakit siya nandito sigurado siyang plano iyon ng multo. Naglakad si Bongsun at nakita niya si Sunwoo sa hindi kalayuan. Maya-maya ay masayang bumaba ng bus si Mi. Akala niya ay maswerte siya na hindi siya nahuli ng babaeng shaman. Pero hindi niya alam na hinihintay na pala siya ng babaeng shaman dito. Hindi nagtagal ay tinalian ng soul lock ang rope ang mga palso ni Mi. Hindi nagtagal ay nahuli na naman si Mi ng babaeng shaman at ikinulong sa sariling bahay. Hindi nagtagal ay nakiusap si Mi sa shaman na palayain siya dahil nakakita siya ng purong yin at yang na katawan. Pagkatapos makipagsama sa kanya maaari siyang muling magkatawang tao. Hindi ito nang ahas na paniwalaan ng shaman. Hindi siya naniniwala na makakatagpo si Sunmi ng isang dalisay na katawan na minsan lang dumating sa loob ng 1,000 taon. Ngunit matapos malaman na ang dalisay na katawan ay si Sunwoo hindi pumayag ang babaeng shaman na gawin ito ni Sunmi. Dahil ang nanay ni Sunwoo ay matalik niyang kaibigan. Natatakot siya na masyadong malakas ang sama ng loob ni Sunmi at masasaktan si Sunwoo. Sinadya ng babaeng shaman na pawiin ang sama ng loob ni Sunmi ngunit ang kanyang mga kilos ay nagpalakas lamang ng sama ng loob ni Sunmi. Hindi nagtagal mahigit 2 taon nang namatay si Mi. Kung maghihintay siya hanggang sa 3 taon ang kanyang sama ng loob ay magiging isang demonyo. Tunay na walang magawa ang babaeng shaman sa kasalukuyang sitwasyon ni Sunmi. Isa lang ang paraan para mawala ang matinding sama ng loob ni Sunmi. Ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugan na si Sunmi ay hindi magkakaroon ng pagkakataong maipanganak muli. Sinadyang buksan ng babaeng shaman ang pinto para bigyan ng pagkakataong makatakas ang multo ni Sunmi. Ngunit hindi nagtagal hindi nakita ni Mi ang magandang intensyon ng babaeng shaman. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan nagpa siyang lumabas. Bagamat alam ng shaman na ang paggawa nito ay makakabawas sa kanyang mahiwagang kapangyarihan wala talaga siyang magagawa kay Sunmi. Sa oras na ito pagkatapos umalis ang kaluluwa ni Sunmi sa katawan ni Bongsun pumunta sina Bongsun at Sunwoo para kumain ng mga buckwheat na cake.
Marahil dahil maraming beses nang sinapian ni Sunmi ang katawan ni Bongsun medyo nabawasan din ang pagiging mahiyain niya. Pag-uwi niya gustong makinig ni Bongsun sa pagkanta ng gitarista sa kalsada. Pero pinagtawanan siya ni Sunwoo. Ngunit pagka-uwi kinuha ni Sunwoo ang kanyang maalikabok na gitara at nagsimulang tumugtog. Alam ni Sunwoo na pader lang ang pinaghihiwalay nila ni Bongsun. Kaya sigurado siyang narinig niya ang gitara niya. Si Sunwoo ay talagang isang napakakagiliw-giliw na tao. Pagkaraan ng ilang sandali mas naging malapit ang kanilang mga puso. Matapos marinig ang paalala ng babaeng shaman ayaw ni Sunmi na mawala ang kanyang kaluluwa o maging multo. Hindi nagtagal hinanap muli ni Mi si Bongsun at sadyang angkinan siya sa kabila ng kanyang pagtutol. Sa sobrang takot ni Bongsun tumalikod siya at tumakbo. Maya-maya ay hinabol ni Mi si Bongsun. Akmang tatakbo na muli si Sunmi patungo kay Bongsun, isang notebook ang itinulak ni Bongsun sa lupa. Parang may napakalaking sikreto sa notebook na iyon. Nagmamadaling gustong itago ni Bongsun ang notebook. Ngunit maya-maya ay tumakbo si Mi upang makita. Ang notebook ay puno ng mga larawan ni Sunwoo. Hindi nagtagal ay naunawaan agad ni Mi na si Bongsun ay lihim na nagmamahal kay Sunwoo sa mahabang panahon. Hindi nagtagal ay biglang nagkaroon ng ideya si Mi na makikinabang sa magkabilang panig. Hindi nagtagal sinabi ni Mi na si Sunwoo ay isang matatag na tao. Pero gagawin niya itong lalaki ni Bongsun. Hindi maintindihan ni Bongsun. Kaya tinanong niya si Sunmi kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi nagtagal sinabi ni Mi na sa personalidad ni Bongsun tiyak na hindi siya maglalakas loob na habulin si Sunwoo. Si Sunwoo na mahirap ay tiyak na hindi magkukusa na manligaw kay Bongsun. So Sunmi wanted to seduce him instead of Bongsun. Hindi nagtagal sinabi ni Mi kay Bongsun na siya ay isang birhen na multo. Matapos makipagtalik ni Sunmi kay Sunwoo na puro yang katawan mawawala ang sama ng loob niya. Pagkatapos ay magagawa niyang muling magkatawang tao. Sa oras na iyon magiging kay Bongsun si Sunwoo. Nang marinig ito talagang kumbinsido si Bongsun. Ngunit ayaw ni Bongsun na gamitin ang pamamaraang ito para makuha si Sunwoo. Maya-maya ay hindi rin alam ni Mi ang sasabihin dahil sa pagmamatigas ni Bongsun. Noong gabing iyon nalasing si Sohang at hinanap si Sunwoo. Simula nang pumanaw ang kasintahan ni Sohang, si Sunwoo lang ang makakapanalo sa kanyang puso. Bukod dito alam ni Sohang na bago siya magkaroon ng kasintahan si Sunwoo ay palaging lihim na nagmamahal sa kanya. Kaya hiniram niya ang alak para magkaroon ng lakas ng loob na pumunta at pilitin siyang halikan. Ang eksenang ito ay nagkataon na nakita ni Bongsun na katabi niya. Sa isip ni Bongsun patuloy na lumalabas ang imahe ni Sunwoo na pilit hinahalikan. Agad na nakaramdam ng panganib si Bongsun. Sa oras na ito nakagawa ng desisyon si Bongsun. Kaya mabilis siyang tumakbo para hanapin si Sunmi. Agad namang nakiusap si Bongsun kay Sunmi na pasukin ang kanyang katawan at gawing lalaki si Sunwoo. Kinaumagahan pumunta si Sunmi sa katawan ni Bongsun upang makita si Sunwoo. Tinanong niya siya kung ang mga lalaki ay may matinding pagnanasa sa umaga. Pagkasabi niyon ay idinilat ni Sunmi ang kanyang mga mata at inosenteng tumingin kay Sunwoo. Sa sandaling ito labis na natakot si Sunwoo. Ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa upang protektahan ang kanyang sarili. Natatakot siyang hindi magdadalawang isip ang babaeng ito na itulak siya pababa. Hindi nagtagal ay mabilis na dumating ang pagkakataon ni Mi. Dahil masyadong mainit ang panahon nagpasya si Sunwoo na isara ang restaurant sa loob ng 2 araw. Nais niyang mag-organisa ng bakasyon para sa lahat sa isla ng Jeju. Nang marinig ang magandang balitang ito napakasaya ni Sunmi. Pinlano niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mapanalunan si Sunwoo. Hindi nagtagal sinabi ni Mi kay Bongsun ang kanyang mga iniisip. Bagamat nahihiya pa rin si Bongsun, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Sunmi na dahil first time niya ito dapat niyang hayaan si Sunwoo na manatili sa isang hiwalay na silid. Nang makitang nagulat si Sunmi at hindi naintindihan ipinaliwanag ni Bongsun na kung may ibang tao doon hindi ito komportable para sa kanya na akitin siya. Pinaalalahanan din ni Bongsun si Sunmi na huwag hayaang uminom ng labis si Sunwoo ng alak. Kahit papaano ay gamitin niya ang sarili niyang katawan kung gusto nilang mapaunlad ang relasyong iyon. Hindi nagtagal ay nabigla si Mi sa sinabi ni Bongsun. Ito ang unang pagkakataon ngunit paano niya naintindihan ng malinaw. Dumating si Sunwoo at ang iba pa sa itinakdang lokasyon. Nang kausapin nila ang may-ari biglang sinabi ng anak ng may-ari na may 2 tao sa katawan ng kapatid na iyon.
Nagmamadaling kinuha ng asawa ng may-ari ang kanyang anak para mabawasan ang tensyon ng lahat. Personal na sinimulan ni Sunwoo ang barbecue. Iminungkahi rin niyang magsagawa ng cooking competition. Ang nanalong ulam ay magiging pangunahing ulam ng restaurant at ang mananalo ay maaari ding magkaroon ng isang buwang bayad na bakasyon. Ang gayong kaakit-akit na gantimpala ay masigasig na tinanggap ng lahat. Salit-salit silang kumuha ng mga sangkap at gumawa ng sarili nilang mga ulam. Ang mga ulam ay tinikman ng lahat. Nakapasok sa finals ang mga ulam ng assistant chef na sina Sojun at Jiwon. Ang huling desisyon ay kay Sunwoo. Ipapahayag na sana ni Sunwoo na nanalo ng premyo ang ulam ni Jiwon. Pero nakita ni Sunwoo si Bongsun na nagyaya kay Jiwon. Biglang nakaramdam ng selos si Sunwoo. Kaya inanunsyo ni Sunwoo na nanalo ang mga luto ni Sojun. Pagkatapos ay pumunta si Sunwoo para bumili ng alak habang sinundan siya ni Sunmi. Binyantaan din siya nito na maraming multo sa paligid. Kung hindi siya mag-iingat sa pagpunta mag-isa siya ay makikidnap. Pero kaya niyang protektahan siya. Alam ni Sunwoo ang intensyon ni Sunmi ngunit hindi niya ito inilantad. Sabay silang dalawa na nagbibisikleta para bumili ng alak. Sa oras na ito nagsimulang manligaw si Sunmi kay Sunwoo. Hindi nagtagal sinabi ni Sunmi na si Sunwoo ay nagmamaneho ng masyadong mabagal at tinanong kung ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay hindi gumagana. Hindi sumuko si Sunwoo. Sabi niya medyo masyadong maganda ang lower body niya. Siguradong matatakot siya nito. Hindi nagtagal ay sumagot si Sunmi ng oo ngunit sarkastikong sinabi na sinasabi lang niya na magaling siya. Kapag bumibili ng alak maginhawang bumili si Sunmi ng ilang mga paputok. Bata talaga si Sunwoo. Ang tahimik na gabi sa maliit na nayon ay parang mag-asawang namamasyal. Pagkatapos kumain biglang natanggal ang mga sintas ng sapatos ni Sunwoo. Maya-maya ay nag-isip si Sunmi na yumuko para itali ang kanyang mga sintas ng sapatos at sinabi na ito ang kanyang natatanging paraan ng pagtali ng mga sintas ng sapatos para sa kanya. Nais pala ni Sunmi na halikan siya ni Sunwoo bilang ganti sa kanyang aksyon ngayon. Sa oras na ito biglang dumating si Sohang. Ito ang babaeng crush ni Sunwoo kahit na ginamit ni Sohang ang dahilan ng trabaho bilang dahilan ng pagdaan sa lugar na ito. Pero alam na ni Sunmi ang totoo. Alam siguro nilang dalawa na nandito si Sunwoo kaya lalo silang nagpunta para hanapin siya. Mukhang medyo mahirap ang plano ni Sunmi na sakupin si Sunwoo ngayong gabi. Oo naman pagkarating ni Sohang gumamit muna siya ng 2 bote ng mamahaling red wine para mambola ang lahat. Pagkatapos habang nakaupo sa mesa ng alak patuloy na pinupukaw ni Sohang si Sunmi. Sa gabi kapag matutulog ang 2 batang babae ay inayos na matulog sa iisang silid. Sa pag-aalala na ang kabilang partido ay makalusot sa silid ni Sunwoo sa kalagitnaan ng gabi sinubukan ng 2 batang babae ang kanilang makakaya na huwag munang makatulog. Pagkatapos noon kahit nakapikit silang dalawa nagpumilit pa rin si Sunmi hanggang sa huli. Sinasamantala ang sandali ng si Sohang ay nakatulog si Sunmi ay nakalusot sa silid ni Sunwoo. Gumapang pa siya sa ilalim ng kanyang kumot. Nagmamadali itong tinanong kung ano ang ginagawa niya at sinabihan siyang lumabas kaagad. Pinigilan ni Sunwoo ang sarili at saka hinayla palabas si Sunmi. Ibabalik na sana siya nito sa kwarto niya pero ayaw niyang gawin iyon. Ito talaga ang pinakamagandang pagkakataon para kay Sunmi na kunin si Sunwoo. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito hindi niya talaga alam kung kailan siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa sandaling ito umalangaw-ngaw mula sa malayo ang boses ng may-ari. Nawala na pala ang anak ng landlord. Sa oras na ito hinahanap ng may-ari at ng kanyang asawa ang kanilang anak na babae. Nagpasya sina Sunwoo at Sunmi na hanapin siya ng magkasama. Ang anak na babae ng may-ari ay tila naghihintay na dumating si Sunmi para hanapin siya. Matapos makita si Sunmi nagmamadali siyang tumakbo sa malapit na kagubatan. Si Sunmi ay natakot na siya ay nasa panganib kaya si Sunmi ay nakatakbo lamang sa kanya. Noong mga oras na iyon muntik nang mahulog si Sunmi ngunit hindi niya napansin na nahulog na pala sa lupa ang lighter at firecrackers. Hinabol siya ni Sunmi sa freezer. Ngunit sinamantala ng dalaga ang sandali nang hindi pinansin ni Sunmi at lumabas. Pagkatapos ay ikinulong niya si Sunmi sa pagkatapos niyang bumalik sinabi niya kay Sunwoo na hindi niya nakita si Bongsun. Nag-aalalang tinawagan ni Sunwoo si Bongsun ngunit ang sumagot ay si Sohang. Naiwan pala ni Sunmi ang phone ni Bongsun sa kwarto.
Sa oras na ito sa freezer ang multo ni Sunmi ay umalis sa katawan ni Bongsun. Sunmi tapos dumaan sa pader. Sunmi tried to open the door pero masyadong mabigat ang lock. Dahil isa siyang espiritu hindi maigalaw ni Sunmi ang lock. Sa oras na ito natagpuan ni Sunmi ang lighter at firecrackers na ibinagsak ni Bongsun sa lupa. Sa oras na ito si Sunwoo at ang iba ay galit na naghahanap kay Bongsun. Ang mga paputok sa di kalayuan ay nakatawag ng atensyon ni Sunwoo. Naalala ni Sunwoo na si Bongsun ay bumili ng paputok nang pumunta siya para bumili ng alak kasama niya. Pagkabukas ng pinto ng bodega niyakap ni Sunwoo si Bongsun. Si Sunwoo ay labis na natakot at nag-aalala na hindi niya mahanap si Bongsun. Kung hindi niya malalaman kung ano ang kahihinatnan nito. Pagkatapos ay sinisi ni Sunwoo ang mga kalokohang ginawa ni Bongsun para mag-alala siya. Sa pagharap sa panunumbat ni Sunwoo nakaramdam ng sobrang saya si Bongsun. Binuhat ni Sunwoo si Bongsun pabalik sa resort. Nang makita ni Sohang ang eksenang ito alam niya ang pinili ni Sunwoo. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring iyon maagang natapos ng lahat ang kanilang bakasyon. Pagkabalik sa restaurant ipinagpatuloy ni Sunmi si Bongsun para ligawan si Sunwoo. Sinimulan ni Sunwoo na turuan si Sunmi kung paano muling gumamit ng kawali. Ngunit si Sunmi ay abala lamang sa pag-alala sa eksena sa cold storage. Malamig si Sunwoo sa labas ngunit mainit sa loob. Si Sunwoo ay patuloy na pinapagalitan si Sunmi ngunit sinabi niya sa kanya na ilagay ang kawali upang siya ay maglinis. Tinanong ni Sunmi si Sunwoo kung bakit siya baliw sa cold storage. Medyo nag-alinlangan si Sunwoo hindi alam ang isasagot. Pagkatapos ay sinimulan ni Sunmi na buksan ang tubo ng tubig ngunit dahil hindi niya ito mahigpit na hawak tumalsik ang tubig kung saan-saan. Matapos panasan ni Sunwoo ang tubig sa kanyang katawan lumingon siya para tulungan si Sunmi na panasan iyon. Marahan ding pinunasan ni Sunmi ang tubig kay Sunwoo. Nagkatitigan lang sila ng ganon. Hindi na nakatiis si Sunwoo kaya hinailan niya si Sunmi palapit at bigla siyang hinalikan. Gayunpaman ang multo ni Sunmi ay agad na itinulak palayo ng katawan ni Bongsun. Pagkaalis ng multo ni Sunmi idinilat ni Bongsun ang kanyang mga mata hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang paningin. Sa oras na ito hindi na itinago ni Sunwoo ang kanyang nararamdaman. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman kay Bongsun. Tungkol naman kay Bongsun nang harapin niya ang pag-amin ni Sunwoo hindi siya nang ahas na maniwala na totoo ito. Sa gabi sinabi ni Sunmi kay Bongsun na bukas ng gabi ay makikipag-date siya kay Sunwoo. Sasamantalahin niya ang pagkakataong iyon para talunin si Sunwoo. Kinabukasan biglang natagpuan ng shaman si Sunmi. Sinabi ng salamangkero kay Sunmi na samantalahin ang oras para sakupin si Sunwoo dahil malapit nang matapos ang kanyang 3 taong termino. Kung hindi siya makakasama ni Sunwoo siya ay magiging isang demonyo na magdadala ng kapahamakan sa mundo. Sa gabi nag-date sina Sunwoo at Sunmi sa isang high-class na restaurant. Ginamit ni Sunmi ang kanyang paa para asarin si Sunwoo ngunit hindi nag-react si Sunwoo. Napatingin si Sunmi sa mga magkasintahang katabi niyang nagpapalitan ng mapusok na halik at gusto rin niyang mapalapit kay Sunwoo. Pero sabi niya bumalik na siya sa upuan niya. Pagkatapos ng hapunan si Sunmi ay sumandal kay Sunwoo. Tinulungan niya itong ikabit ang kanyang seatbelt. Pinaandar ni Sunwoo ang sasakyan at naghanda na umalis. Huminto agad ang sasakyan pagkaalis nito. Natakot si Sunwoo at mabilis na lumabas ng sasakyan. Hinabol siya ni Sunmi ipinaliwanag na nakita niya lang na marumi ang lugar kaya gusto niya itong linisin para sa kanya. Hindi niya sinasadyang hawakan ito. Natakot pa rin si Sunwoo sa malalakas na kilos ni Sunmi. Tumayo siya sa harap ng pinto ng kotse at sinabing gusto niyang kumain ng sinigang na pulang sitaw. Walang ibang paraan kaya sinundan na lang ni Sunwoo si Sunmi sa tindahan ng sinigang na pulang bean. Pero nagpapanggap lang si Sunmi. Sa katunayan dinadala siya nito sa gate ng hotel. Si Sunmi ay naglagay ng nakakaawang ekspresyon at sinabing naalala niya ang maling lugar at iminungkahi na pumasok sila doon upang magpahinga sandali. Paulit-ulit na tiniyak ni Sunmi sa kanya na nakahiga lang siya sa kama para matulog at wala siyang balak na gawin sa kanya. Siyempre hindi siya naniwala sa sinabi nito kaya hinawakan niya ang kamay niya at umalis. Nakaramdam ng matinding inis si Sunmi sa katigasan ng ulo ni Sunwoo. Akala niya ay talagang hindi siya lalaki ngunit hindi niya alam na umiinom si Sunwoo ng tubig para kontrolin ang sarili. Bakas sa pawis sa mukha niya na sobrang sama ng loob niya.
At kinabukasan ay ang kaarawan ng assistant chef na si Sojun. Bilang isang boss kinuha ni Sunwoo ang kanyang bank card at sinabihan si Sojun na ilabas ang kanyang mga kasamahan upang magsaya. Pagkatapos ng trabaho inimbitahan ni Sojun si Sunwoo na sumama sa kanya. Naramdaman ni Sunwoo na galit pa rin si Sunmi sa kanya tungkol kagabi. Noong una gusto ni Sunwoo na sumama sa lahat ngunit wala siyang pagpipilian kundi tumanggi. Pagkatapos nito si Sunmi at ang iba pang mga kasamahan ay kumain ng karne at malayang uminom ng alak sa restaurant. Dahil kung tutuusin hindi naman nila ginagastos ang pera niya. Si Sunwoo ay nasa kanyang silid nang makatanggap siya ng abiso ng pera na ibabawas mula sa bangko. Hulaan niya ay nagsimula na silang kumain. Sunmi should be back soon. Ngunit pagkatapos nilang kumain ng busog pumunta sila sa karaoke. Hindi nagtagal nakatanggap si Sunwoo ng isa pang abiso mula sa bangko na ibinawas ang kanyang pera. Hulaan niya na sa pagkakataong ito ay uuwi na siya. Hindi naawa si Sunwoo sa pera. Ngunit si Sunmi ang nag-iisang babae sa grupo. Kaya medyo nag-alala siya na baka ay bully siya ng mga ito. Nagpagulong-gulong si Sunwoo sa kama hindi makatulog. Tapos tumingin ulit siya sa relo niya. Biglang may nag-text sa phone niya. Ngunit sa pagkakataong ito isang text message mula sa hotel ang nagbawas ng pera. Nang makita ito mabilis niyang tinawagan si Bongsun. Pero hindi niya kinuha. Mabilis niyang tinawagan si Jiwong na kasama ni Bongsun. Sa wakas sinabi ni Jiwong kay Sunwoo na lahat ay lasing. Nagpapahinga sila sa hotel. Mabilis na tinanong ni Sunwoo kung nasaan si Bongsun. Sa mga oras na ito nalaman niyang kakaligaw lang niya. Pagkatapos ibaba ang telepono tumakbo si Sunwoo sa hotel. Sa silid ng hotel isang grupo ng mga lasing ang nakahiga sa kama. Tahimik na lumapit si Sunwoo sa gilid ni Bongsun na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ay palihim niya itong binuhat pabalik sa kanyang bahay. Noong gabing iyon nakatakas si Sunmi sa katawan ni Bongsun. Si Sunmi ay orihinal na gustong gamitin ang katawan ni Bongsun upang pagsamahin siya upang malutas niya ang kanyang sama ng loob at muling magkatawang tao. Pero nadiskubre niyang may gusto pala siya sa lalaking nakahiga sa harapan niya. Ngunit alam niya na ang mga multo at tao ay hindi maaaring magkasama. Pumasok si Sunmi sa katawan ni Bongsun at natikman ang tamis ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig si Sunwoo na orihinal na hindi mahilig maglakad ay nagboluntaryong maglakad kasama si Sunmi buong araw. Dahil sa pag-ibig pumunta si Sunwoo sa palaruan ng mga bata at nakipaglaro kay Sunmi buong gabi. Bahagya lang siyang natamba at marahang hinimas ang mga paa niya. Ang pakiramdam na ito ng minamahal ay isang bagay na hindi pa nararanasan ni Sunmi noong nabubuhay pa siya. Bigla siyang napatingin sa kanya at sinabing she likes him very much. Kamakailan ay marami siyang nagawa na hindi pa niya nagawa noon tulad ng pakikipag-usap sa taong gusto niya sa parke pagbibisikleta kasama ang taong gusto niya sa parke. Napatingin si Sunwoo sa simpleng babae sa harapan niya puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Bigla itong naglakad sa likuran niya at iminungkahi na sabay silang maglakbay. Gusto niyang mamasyal sila ng 2 araw at 1 gabi. Iyon talaga ang gusto niya. Ngunit sa sandaling ito si Sunmi ay hindi masaya. Dahil kapag pinagsama niya si Sunwoo magre-reincarnate agad siya. Umalis si Sunmi sa katawan ni Bongsun at saka hinanap ang babaeng shaman. Sinabi ni Sunmi sa babaeng shaman na gusto niya si Sunwoo. Sinabi ni Sunmi na talagang gusto niya si Sunwoo. Kinausap siya nito at tumingin sa mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay niya lahat ng iyon ay mga bagay na hindi pa niya naramdaman noong nabubuhay pa siya. Napakainit nito kaya naaliw ang puso niya. Alam ni Sunmi na hindi siya si Bongsun. Hinihiram lang ni Sunmi ang katawan ni Bongsun. Ngunit talagang nalungkot si Sunmi nang marinig niya ang mga salitang iyon. Mahiyain talaga ang babaeng shaman. Binalaan ng shaman si Sunmi na hindi na niya dapat gawin iyon. Kapag ang isang multo ay umibig sa isang tao magkakaroon ng pananabik sa pagitan ng 2 mundo. Pinayuhan ng babaeng shaman si Sunmi na gawin ang kanyang desisyon na kailangan niyang mabilis na pagsamahin si Sunwoo at pagkatapos ay muling magkatawang tao. Buong pusong niyakap ng babaeng shaman si Sunmi. Wala siyang ibang pagpipilian. Desidido rin si Sunmi na gawin ito. Gayunpaman nang malapit nang umalis ang dalawa si Sunwoo ay biglang nakatanggap ng tawag sa telepono. Ang kanyang ina ay lasing at walang mag-aalaga sa kanya. Walang choice si Sunwoo kundi pumunta sa kinaroroonan ng kanyang ina. Sinabihan ni Sunwoo si Sunmi na pumunta muna sa istasyon at hintayin siya.
Pagkatapos ng kanyang trabaho pupunta siya sa istasyon para hanapin siya. Si Sunmi ay nakaupo sa upuan at bumantong hininga. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Nang siya ay ikinulong sa malamig na imbakan si Sunwoo ay natakot na siya ay masaktan. Kaya binuhat niya ito sa kanyang likuran. Sa pangalawang pagkakataon ay talagang nagkusa si Sunwoo na halikan siya. Mula nang hawakan ni Sunwoo ang kanyang kamay hanggang sa ipagtapat nito ang kanyang pagmamahal sa kanya. Hindi talaga nakayanan ni Sunmi na umalis. Sa oras na ito pumunta si Sunwoo sa lugar ng kanyang ina. Pero hindi naman siya mukhang lasing. Makalipas ang ilang segundo nakita ni Sunwoo si Sohang na nagmamadaling naglakad palabas. Naunawaan agad ni Sunwoo ang intensyon ng kanyang ina. Nang makitang dumating na si Sohang nagdahilan ang ina ni Sunwoo na may kailangan siyang gawin para umalis. Hindi niya nakalimutang bigyan si Sohang ng discount coupon para sa pananatili ng mag-asawa sa isang hotel. Pakiramdam ni Sunwoo ay siya ay nakulong. Pero medyo impolite kung umalis siya ng ganun-ganun lang. Ngunit sa susunod na minuto siya ay masyadong mapagpasyahan. Sinabi ni Sunwoo kay Sohang na ang taong nagustuhan niya ay si Bongsun. Kahit maaga siyang nahulaan medyo nadismaya pa rin si Sohang. Nang tumakbo si Sunwoo sa istasyon huli na ang lahat. Ang figure ni Bongsun ay nasa lahat ng dako. Sabay upo ni Sunmi sa park na pinuntahan nila ni Sunwoo kanina. Ito ay lumabas na hindi siya pumunta sa istasyon. Nang bumalik si Sunmi sa kanyang lugar nakasalubong niya si Sunwoo na pabalik mula sa istasyon. Hihingi na sana ng tawad si Sunmi kay Sunwoo sa pag-alis niya. Humingi muna ng tawad si Sunwoo sa pagiging huli. Hindi nagpaliwanag si Sunmi ngunit nakaramdam siya ng kaunting saya. Gayunpaman gusto ni Sunwoo na makabawi kay Sunmi. Kaya espesyal siyang nagtayo ng tent ng turista sa bubong at lumikha ng tanawin ng turista sa bahay mismo. Sinabi ni Sunwoo kay Bongsun na ngayon lang niya nakilala si Sohang. Ang kanyang ina ang nagsabi sa kanya na sumama sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Sunwoo kay Sohang na may gusto siyang iba. Ang ibig sabihin ni Sunwoo ay si Bongsun ang dapat managot sa kanya. Kung maglakas loob siyang iwan siya hindi siya nito patatawarin. Para sa isang medyo mayabang na lalaki tulad ni Sunwoo na sabihin ang mga katagang ito makikita na talagang gusto niya ang babaeng ito ng sobra. Pagkaraan ng ilang sandali lahat ng matatamis na salita ay walang silbi. Ngayon gusto lang ni Sunwoo na gumamit ng mga aksyon para patunayan ito. Sa loob ng tent naghahanda na si Sunwoo at Sunmi na pumunta pa nang bigla niya itong itulak at tumakbo palayo. Parang nahihiya siya dahil tinanggihan siya nito. Ang sitwasyon ay nagbago. Kinabukasan may leak ang kwarto ni Sunmi. Kaya ang bahay ay puno ng tubig ang kama at lahat ay basa. Wala nang choice si Sunmi kundi tumira sa bahay ni Sunwoo. Silang dalawa ang isa nakahiga sa sahig at ang isa ay nasa kama. Sabay silang nanonood ng TV pero ang palabas sa TV ay may eksenang naghahalikan ang mga artista. Medyo hindi komportable ang dalawa. Mabilis na sinabi ni Sunmi na inaantok na siya at gusto ng matulog. Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi niya maintindihan ang mga sinabi nito. Dali-dali siyang pumunta sa banyo para maglinis at saka dahan-daang umakyat sa kama sa tabi niya. Gayunpaman pagkaraan ng isang segundo malakas siyang sinipa niya sa kama. Mabilis niyang ipinaliwanag na madilim kaya hindi niya alam na siya iyon. Nabaliw siya sa kanya. Dati kapag nakita niya ito gusto lang niyang sumugod at angkinan siya. Ngayon ay dalawang magkasunod na siyang tinanggihan nito. Kinabukasan parang heartbroken si Sunwoo kaya hindi niya pinansin ang pagluluto. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga gulay sa basurahan nang hindi niya alam. Aksidenteng nahawakan din ni Sunwoo ang mainit na kawali sa likod ni Jiwoong. Nakita ni Sunmi ang eksenang ito at sinundan si Jiwoong sa bodega. Natuklasan ni Sunmi na nasugatan ang likod ni Jiwoong. Pagkatapos ay dinalhan siya ng ointment upang tulungan siyang mag-apply nito. Sa oras na ito si Sunwoo ay nasa pintuan ng bodega. Parang may narinig siyang hindi magandang ingay na nagmumula sa bodega kaya dali-dali siyang pumasok. Nagulat si Sunwoo nang makita niya sina Jiwoong at Sunmi. Lalo siyang naghinala dahil sa kakaibang ugali nila. Pagkaalis ni Jiwoong tinanong ni Sunwoo si Sunmi kung ano ang ginagawa niya. Dahil ayaw ni Jiwoong na malaman ni Sunwoo na siya ay nasugatan nagpasya si Sunmi na manahimik at huwag nang magpaliwanag pa kay Sunwoo. Sa pag-uugali ni Sunmi naisip ni Sunwoo na sinusubukan niyang itago ito. Ang seloso na lalaking ito ay nagsimulang sumunod kay Sunmi kung saan-saan.
Ang mga gulay ay hugasan ng napakalinis ngunit naisip ni Sunwoo na may buhangin sa mga ito. Si Sunmi ang in charge sa paghuhugas ng mga gulay kaya napag-alitan siya ni Sunwoo. Malinaw na naitakda ang menu ngunit biglang nagpalit si Sunwoo ng ibang ulam. Tapos tinuro pa ni Sunwoo na si Sunmi ang pumunta para bumili sa kanila. Hindi nasiyahan si Sunmi. Naisip niya na parang nabaliw ang lalaking ito. Nang pumunta siya upang bumili ng gulay, dumaan siya sa maliit na restaurant ng kanyang ama ngunit hindi niya sinasadyang nalaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay mula sa mga salita ng kanyang ama. Tinapos na pala niya ang sarili niyang buhay. Bagamat naalala ni Sunmi ang kanyang mga alaala noong siya ay nabubuhay, hindi niya maalala ang dahilan kung bakit siya namatay. Kaunti lang ang naalala niya na nakalubog siya sa tubig. Habang lumalabas ang kanyang ama upang bumili ng tubig, pumasok siya sa kanyang sariling silid. Nakakita siya ng ilang tiket sa eroplano sa kanyang notebook at mga tala mula noon. Sa ilang segundo naalala niya na 1 linggo bago ang kaarawan ng kanyang ama gusto niyang bigyan ng trip ang kanyang ama bilang regalo sa kaarawan. Ngunit dahil naawa siya sa pera, hindi pumayag ang kanyang ama. Kaya palihim siyang nagpabook ng plane ticket para sorpresahin ang kanyang ama. Dahil birthday ng kanyang ama, siya na mismo ang naghanda ng lahat. Kaya paano siya makakagawa ng kalokohan? Naghinala siya na ito ay isang bagay na nakatago tungkol sa kanyang sariling pagkamatay. Kaya kinuha ni Sunmi ang notebook at hinanap si Sungjae. Ginamit ni Sunmi ang dahilan na nakilala siya ni Bomson sa isang cooking class noong nabubuhay pa si Sunmi. Kung nagkataon na tuklasan ni Bomson ang notebook na ito sa bahay ni Sunmi. Sinabi rin ni Bomson kay Sungjae ang lahat ng kanyang pagdududa. Ngunit nang suriin ni Sunmi ang sanhi ng kanyang kamatayan, si Sungjae ay nakatitig sa kanya. Sinabihan siya ni Sungjae na iwan ang notebook at mag-iimbestiga siya muli. Sa oras na ito, aksidenteng narinig ni Sunwoo ang usapan ng kanyang mga nasasakupan at nalaman na nasugatan si Jiwoong dahil sa kanya. Pinuntahan ni Sunwoo si Jiwoong at humingi ng tawad sa kanya. Ipinaliwanag din ni Jiwoong kay Sunwoo ang nangyari sa bodega at sinabi niya na siya ang nagsabi kay Sunmi na huwag sabihin ito kay Sunwoo. Noon lang napagtanto ni Sunwoo na mali ang pagkakaintindi niya sa kanya. Pagkatapos niyang bumili ng gulay, dumating din si Sunwoo para batiin siya. Pero hindi niya pinansin. Naisip ni Sunwoo na baka galit siya sa bagay na iyon. Ngunit sa katunayan ang kanyang isip ay puno ng pagdududa tungkol sa kanyang sariling kamatayan. Sa sumunod na segundo umalis si Sunmi sa katawan ni Bomson at sinabi kay Bomson na siya mismo ang makakaalam ng lahat. Babalik siya sa gabi. Pinuntahan ni Sunmi ang babaeng shaman at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Tinanong siya ni Sunmi kung ang mga kaluluwa ng mga nagwakas sa kanilang buhay ay maaaring muling magkatawang tao. Sinabi ng babaeng shaman kay Sunmi na ang mga nagtapos ng kanilang buhay ay bihirang muling magkatawang tao. Ito ay halos imposible. Dahil sa sinabi ng babaeng shaman, lalo pang naghinala si Sunmi sa kanyang pagkamatay. Upang makabawi sa kanyang pagkakamali, bumili si Sunwoo ng isang malaking bouquet ng rosas para kay Bomson. Mayroon ding napakagandang kwintas. Sa oras na ito si Sunmi ay bumabalik mula sa lugar ng babaeng shaman. Kakaakyat pa lang ni Sunmi sa hagdan nang makita niya si Sunwoo na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman kay Bomson. Akmang maghahalikan ang dalawa, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sunmi. Sa isang iglap may lumabas na itim na ambon sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo itinulak ni Sunmi si Bomson pababa. Sa sandaling itinulak pababa si Bomson, nagtataka siyang tumingin kay Sunmi. Biglang nagising si Sunmi at nagtaka kung ano ang ginawa niya. Hindi nagtagal ay nagpunta si Mi sa kwarto ni Bomson. Nang makitang natutulog si Bomson, naalala ni Sunmi ang sinabi sa kanya ng babaeng shaman. Na kapag ang isang multo ay may damdamin para sa mga tao, lilito ang makasariling pagnanasa at kasakiman. Sa oras na iyon ito ay magiging masama. Ang walang malay na pag-uugali ni Sunmi ngayon ay senyales na siya ay nagiging masama. Sinapian muli ni Sunmi si Bomson at pagkatapos ay sumulat ng isang liham palm na umiiyak. Pumunta si Sunmi sa kwarto ni Sunwoo at tahimik na tumingin sa lalaking mahal niya. Nagising si Bomson at nakita ang sulat sa unan. Binasa ni Bomson ang sulat at nalaman ang dahilan kung bakit umalis si Sunmi. Si Sunmi ay kasing tanga ni Bomson. Sa pagkakataong ito makakaasa lamang si Bomson sa kanyang mahinang lakas upang mahanap si Sunwoo. Pinuntahan ni Sunmi ang babaeng shaman.
Hiniling ni Sunmi sa shaman na gumamit ng isang espesyal na paraan upang matulungan siyang muling magkatawang tao. Ngunit ang espesyal na ritual na ito ay magiging sanhi ng Sunmi na magdusa ng matinding sakit. Bago isagawa ang espesyal na ritual na iyon, pumunta si Sunmi sa maliit na restoran ng kanyang ama. Pinlano niyang makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Kahit na ayaw niya, si Sunmi ay isang multo lamang kaya wala siyang ibang pagpipilian. Pagkaalis ni Sunmi sa maliit na restaurant ng kanyang ama, dumaan siya sa isang shopping mall. Sunmi happened to see Sunwoo sa TV. Nagpa siya si Sunmi na magpaalam kay Sunwoo sa huling pagkakataon. Ngunit nang si Sunmi ay halos nasa restaurant, nakita niya si Bomson na naglalakad sa malapit. Ilang saglit lang may biglang sumulpat na sasakyan. Nagmamadaling sumunod si Sunmi. Ang hindi inaasahan ni Sunmi ay ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan na malapit nang bumangga kay Bomson ay si Sung Jae, ang lalaking lihim niyang minahal bago siya namatay. Si Sunmi ay muling hinanap ang babaeng shaman at sinabi ang kanyang nakita. Ngunit ang hindi naintindihan ni Sunmi ay gusto ni Sung Jae na patayin si Bomson. Naramdaman ni Sunmi na si Sung Jae ay naging ibang tao. Tinanong ng babaeng shaman si Sunmi kung may nangyari sa pagitan nila ni Sung Jae nang pumasok siya sa katawan ni Bomson. Biglang naalala ni Sunmi na nang pumasok siya sa katawan ni Bomson, hinanap niya si Sung Jae para kausapin dahil naghinala siya na may ginawa siyang katangahan. Hiniling ni Sunmi kay Sung Jae na siyasatin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngayon gusto ni Sung Jae na patayin si Bomson para may itago. Nangangahulugan iyon na kasangkot si Sung Jae sa pagkamatay ni Sunmi. Naalala ng babaeng shaman na nakakita siya ng litrato ni Sung Jae. Ang kasalukuyang Sung Jae ay ganap na naiiba sa Sung Jae na kilala niya. Ngayon si Sung Jae ay nagpapalabas ng napakalakas na aura. Sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na sinapian si Sung Jae ng espiritu ng masamang espiritu. Binalaan ng babaeng shaman si Sunmi na kung talagang sinapian ng multo si Sung Jae, tiyak na makikita rin niya ang espiritu ni Sunmi. Iniisip ni Sung Jae ang nangyari kagabi. Nang sasampalin na sana niya si Bomson gamit ang kanyang sasakyan, siya ay nailigtas sa aksidente ng isang babaeng multo. Alam din niyang ang multo ay si Sunmi na halos 3 taon nang patay. Naalala ni Sung Jae ang pabago bagong personalidad ni Bomson kamakailan. Ang sapatos ng ama ni Sunmi ay nakatali din sa isang espesyal na paraan. Nang si Sung Jae ay nasa banyo ng restaurant ni Sunwoo, aksidente niyang narinig na kinakanta ni Bomson ang kantang nagustuhan ni Sunmi. Sa wakas ay kinumpirma ni Sung Jae na si Sunmi ang nagtataglay ng katawan ni Bomson sa oras na ito. Kasabay nito dinala ni Sunwoo si Bomson sa Namsan upang maglaro dahil sinabi niya na hindi pa siya nakakapunta sa Namsan at hindi pa siya nakasakay sa tren. Binalak ni Sunwoo na dalhin siya doon bukas. Naunawaan ni Bomson na ang mga kagustuhang ito ay sinabi ni Sunmi. Hindi alam ni Bomson kung mahal siya ni Sunwoo o mahal si Sunmi. Nagpa siya si Bomson na umamin kay Sunwoo. Nagpa siya si Bomson na sabihin sa kanya ang katotohanan na nakakakita siya ng mga multo at sinabi niya sa kanya na sinapian siya ni Sunmi. Ngunit nang marinig ni Sunwoo ang mga salitang iyon, hindi siya naniwala. Dinala pa niya ito sa ospital para magpa-check up. Patuloy na ipinaliwanag ni Bomson na wala siyang sakit at lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi pa rin naniniwala si Sunwoo na sinapian si Bomson. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Tumingin si Bomson kay Sunmi sa tabi niya at sinabi niya kay Sunwoo ang lahat. Nakita ni Sunwoo si Bomson na nakikipag-usap sa hangin at agad na napatayo sa gulat. Akala pa rin ni Sunwoo ay nagsisinungaling si Bomson sa kanya. Pero ilang segundo lang ay biglang gumalaw ang upuan sa tabi niya. Kaagad pagkatapos noon, naramdaman din ni Sunwoo na may malamig na kamay na dumampi sa kanyang pisngi. Marahang hinaplos ng multo ni Sunmi ang pisngi ni Sunwoo. Hindi ito makita ni Sunwoo, ngunit ramdam pa rin niya ang presensya ng isang tao. Noon lang napagtanto ni Sunwoo na kadalasan ay malapit siya kay Bomson. Sunmi was possessing her. Si Sunwoo ay nasa isang hindi matatag na kalooban. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang nagustuhan niya. Sinapian ba ng multo si Bomson? O siya ba ay mahiyain at inosente? Si Sunwoo ay labis na nalito. Kaya't nasabi na lamang niya kay Bomson na kailangan niya ng panahon para pag-isipan ito. Naisip ni Bomson na ang pag-iwas ni Sunwoo ay tinatanggihan siya. Kaya inayos niya ang kanyang mga gamit at piniling umalis ng tahimik.
Nang magising si Bomson natagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay ng ama ni Sunmi. Napag-alaman na habang ang ama ni Sunmi ay nag-eehersisyo sa umaga nakita niyang nahimatay si Bomson sa parke. Sunmi finally found Bomson. Sinabi ni Sunmi kay Bomson ang katotohanan tungkol sa aksidente sa sasakyan na muntik nang mangyari noong gabing iyon at sinabi kay Bomson na manatili sa kanyang bahay upang maiwasang matuklasan ni Sung-jae. Pagkatapos ay pumunta si Sunmi sa istasyon ng pulisya at palihim na inari ang isang mahinang babaeng pulis. Determinado si Sunmi na ibalik ang notebook niya. Kaya habang ang ibang mga pulis ay nasa labas para sa hapunan kumuha siya ng screwdriver para sirain ang safe kung saan itinago ni Sung-jae ang notebook. Sa hindi inaasahan ang kanyang mga aksyon ay natuklasan niya. Sa totoo lang matagal nang pinaghihinalaan ni Jin-gu si Sung-jae. Lihim din siyang iniimbestigahan ng pulis na ito. Nakakita na siya ngayon ng ebidensya na si Sung-jae ay sangkot sa aksidente. Kapag lumabas na ang mga resulta ng pagsusulit magiging malinaw ang lahat. Tumingin si Sunwoo sa walang laman na silid ni Bomson at sa wakas ay naunawaan niya ang kanyang sariling damdamin. Kung ito man ay ang makulit at malakas na Bomson na taglay ni Sunmi o ang mahiyain at magiliw na Bomson ang tanging taong minahal niya ay si Bomson. Napagtanto ni Sunwoo na masyado siyang nag-iisip at ginawang komplikado ang mga bagay para sa kanyang sarili. Sa oras na ito natuklasan ni Sung-jae na ang kabinet ay may mga bakas ng pagbukas. Kaya alam niyang pinaghihinalaan siya. Muling pumasok si Sunmi sa katawan ng isang babaeng pulis. Nang siya ay naghahanap sa kabinet ni Sung-jae siya ay natuklasan niya. Nagdahilan siya na gusto niyang pumunta sa banyo at tumakbo palabas. Tumawag si Jin-gu sa Instituto ng Pagsisiyasat. Nang magtanong si Jin-gu tungkol sa mga resulta ng pananaliksik narinig ito ni Sung-jae. Sa oras na ito isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sung-jae. Tapos unti-unting nagdilim ang mukha niya. Biglang nakatanggap ng tawag si Sunwoo mula sa pulis na si Jin-gu. Gusto ni Jin-gu na makipagkita kay Sunwoo para makausap. Si Jin-gu ay may clue na may kaugnayan sa taong nanakit sa kapatid ni Sunwoo. Pinaalalahanan din ni Jin-gu si Sunwoo na huwag ipaalam kay Sung-jae ang tungkol sa pagpupulong. Sa oras na ito ang pulis na si Jin-gu ay may hawak na dokumento mula sa Instituto ng Pagsisiyasat. Hindi maisip ni Jin-gu na ang nagparalisa sa kapatid ni Sunwoo at tumakas ay si Sung-jae. Si Sung-jae ay bayaw ni Sunwoo. Nagpasya si Jin-gu na ipaalam kay Sunwoo ang katotohanan. Gayunpaman habang naghihintay si Jin-gu sa pulang ilaw binuksan ni Sung-jae ang pinto sa tabi niya at sumakay sa kotse. Matagal na naghintay si Sunwoo sa itinakdang lugar ngunit hindi niya nakitang dumating si Jin-gu. Walang sumasagot sa phone ni Jin-gu. Hindi alam ni Sunwoo na sinadya ni Sung-jae ang isang aksidente at ang namatay sa aksidenteng ito ay walang iba kundi si Jin-gu. Inimbestigahan ng pulisya ang biglaang pagkamatay ni Jin-gu at napagpasyahan na ang dahilan ay dahil sa pagkabigo ng preno ng sasakyan. Ngunit nahulaan ni Sunmi ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Jin-gu at sinabi niya kay Bomson ang kanyang mga hinala. Nagpasya ang dalawa na sabihin kay Sunwoo ang katotohanan tungkol sa krimen ni Sung-jae. Si Sung-jae ay hindi lamang nasangkot sa aksidente sa sasakyan na nagparalisa kay Ji-hee ngunit maaaring siya rin ang mamamatay tao na pumatay kay Jin-gu. Biglang naalala ni Sunwoo ang sinabi ni Jin-gu sa telepono na mayroon siyang ebidensya ng pagkakakilanlan ni Ji-hee. Pinaalalahanan din ni Jin-gu si Sunwoo na huwag ipaalam kay Sung-jae ang tungkol sa kanilang pagkikita. Kung ganoon ang kaso talagang may problema si Sung-jae. Ipinagpatuloy ni Bomson na ang pagkamatay ni Sunmi ay malamang na may kaugnayan din kay Sung-jae. Nagtaka tuloy si Sunwoo kung bakit gagawin ni Sung-jae ang mga ganoong bagay. Sinabi ni Sunmi kay Bomson na maaaring may mga pahiwatig sa kanyang notebook ngunit kinuha na ni Sung-jae ang notebook. Umaasa si Sunmi na mabawi ni Sunwoo ang notebook. Si Sunwoo ay labis na nalilito. Naalala niya si Ji-hee ang pinakamamahal niyang kapatid na naparalisa sa isang aksidente. Si Ji-hee ay orihinal na mananayaw kaya ang pagiging paralisado ay naging desperado siya. Gusto pa niyang tumalon sa gusali. Ngunit sa oras na iyon dumating si Sung-jae sa oras at iniligtas siya. Dahil sa init ni Sung-jae nakatakas si Ji-hee sa trauma ng pagiging paralisado. Ang pagkakasunod-sunod ng numero 2368 ay malamang na iniwan ni Sunmi bago siya namatay. Nagtungo muli si Sunmi sa istasyon ng pulisya upang ipasok ang katawan ng Sunmi na hinanap ang sistema ng pulisya para sa pagkakasunod-sunod ng numero 2368.
Ito pala ang numero ng plaka ni Sanjay. Kaya nagmadaling lumabas si Sunmi. Ngunit sa sandaling pinatay ni Sunmi ang makina, dumating si Sanjay mula sa likuran. Gustong tumakas ni Sunmi ngunit hinawakan siya ni Sanjay sa leeg. Tumingin siya ng diretso sa mga mata niya at tinanong kung siya ba iyon. Dahil nasusuka ang katawan ng babaeng pulis, mabilis na itinulak palabas ang kaluluwa ni Sunmi. Napatingin si Sunmi sa lalaking nasa harapan niya at sa wakas ay naalala niya ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang gabi 2 taon na ang nakararaan noong naghahanda si Sunmi ng hapunan, balak niyang dalhan ng pagkain si Sanjay, ang lalaking crush niya. Ngunit nagkataon nakakita siya ng isang aksidente sa sasakyan. Dali-dali namang kinuha ni Sunmi ang telepono at tumawag sa police hotline para humingi ng tulong. Pagkatapos ay mabilis niyang isinulat ang numero ng plaka ng taong naging sanhi ng aksidente at tumakas. Tapos mabilis din tinawagan ni Sunmi si Sanjay. Nang dumating si Sanjay, sinabi ni Sunmi sa kanya ang plate number ng sasakyan na naging sanhi ng aksidente. Gayunpaman hindi sinasadyang nakita niya ang isang bagay sa labas ng bintana. Nakaparada ang sasakyan ni Sanjay sa harap ng main door at ang sasakyang naging sanhi ng aksidente. Naintindihan agad ni Sunmi ang lahat. Tiningnan niya ito ng may takot at sinubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Upang pagtakpan ang kanyang mga krimen, pinilit niya si Sunmi na wakasan ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan nito sa lawa para gumawa ng pekeng eksena na may ginawa siyang katangahan. Sunmi finally remembered everything. Inabot ni Sanjay si Sunmi. Habang tumatakbo palayo, tumalon si Sunmi sa bus na tumulong sa kanya na makatakas sa pagtugis ni Sanjay. Sa wakas ay naunawaan ni Sunmi ang dahilan kung bakit hindi siya muling magkatawang tao. Sa oras na ito hindi mahanap ni Sanjay si Sunmi, kaya pinuntahan niya si Bongsun. Ang biglaang pagkawala ni Bongsun ay labis na nag-alala kay Sunwoo. Nagmamadaling pinuntahan ni Sunwoo ang babaeng shaman at sinabi sa kanya na nawawala si Bongsun. Nakita ng babaeng shaman si Bongsun sa isang lugar na maraming bata sa pamamagitan ng kanyang mga mata na yin at yang. Kaya nagsimulang mag-imbestiga ang dalawa. Pumunta si Sunwoo sa istasyon ng pulis at sinabi sa pulis ang mga pahiwatig na alam niya. Sa oras na ito pumunta si Sunmi sa kanyang mga kaibigang aswang. Nagsimulang muli silang eye-connect ni Sunmi at tumutok sa paghahanap ng ilang lokasyon. Maya-maya isang babaeng multo ang hindi sinasadyang dumating sa isang kakaibang lugar. Dito niya nakilala ang isang lalaking may napakalakas na energy. Ang kakaiba ay ang malamig na aura na nagmumula sa lalaki ay agad na natakot sa babaeng multo. Nahanap ng babaeng multo si Sunmi at agad niyang ikinwento ito. Hindi niya nahanap ang babaeng nagngangalang Bongsun, ngunit nakilala niya ang isang lalaking nakakakita sa kanya. Naisip agad ni Sunmi si Sanjay. Matapos ibalita ang balita, pumunta ang lahat sa address na binanggit ng babaeng multo. Napagtanto ni Sanjay na nalantad ang kanyang base, kaya pinalayas niya si Bongsun. Natuklasan ni Sunwoo ang sasakyan ni Sanjay, kaya nagmamadali itong sinundan siya. Malapit ding humabol sa likod ang babaeng shaman at si Sunmi. Nag-aalala lamang si Sanjay kung paano niya matatakasan ang pagtugis kay Sunwoo at sa iba pa, ngunit hindi niya napansin na si Bongsun na nakatali ay nagsisimula ng gumalaw. Lihim niyang hinawakan ang screwdriver sa likod niya at buong lakas niyang sinaksak sa hita. Inihinto ni Sanjay ang sasakyan dahil sa sakit. Sinamantala ni Bongsun ang pagkakataon na buksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo palabas. Hinabol siya ni Sunwoo at nakita niya ang eksenang ito. Mabilis na pinahinto ni Sunwoo ang sasakyan at niyakap ng mahigpit si Bongsun. Si Sunmi at ang babaeng shaman na nagmaneho kay Sunwoo ay nagpatuloy sa paghabol kay Sanjay. Ang kahangahangang kasanayan sa pagmamaneho ng babaeng shaman ay halos matakot sa multo ni Sunmi. Sa itaas na palapag ng isang abandonadong gusali natagpuan nila si Sanjay. Kumuha ang babaeng shaman ng isang dakot na black rice at ibinato sa kanya. Sa sumunod na segundo may lumabas na demonyo sa katawan ni Sanjay. Mabilis na inilabas ng babaeng shaman ang kanyang tungkod para labanan ang masamang espiritu. Matapos umalis ang masamang espiritu sa katawan ni Sanjay, sa wakas ay nakabawi siya sa kanyang katinoan. Ang imahe ng kaligayahan kasama ang kanyang asawang si Jihi ay lumitaw sa isip ni Sanjay. Nariyan din ang imahe ni Sunmi na nagdadala ng pagkain sa istasyon ng pulis para kay Sanjay. Kinaligan ang kanyang mga sintas ng sapatos at itinali niya ito sa napaka-espesyal na paraan.
Naglaho ang lahat ng magagandang alaalang iyon simula noong sinapian ng demonyo si Sanjay. Hindi napigilan ng Diablo ang babaeng shaman kaya bumalik ito upang angkinan si Sanjay. Upang hindi na makontrol ng demonyo sinaksak ni Sanjay ang screwdriver sa kanyang katawan. Ang matinding sakit ay nagbigay daan sa kanya na pansamantalang kontrolin ang kaluluwa ng Diablo. Tiningnan ni Sanjay ang kaluluwa ni Sunmi na may labis na kahihiyang mga mata. Hindi na siya nagsalita bagkus nakahinga siya ng maluwag at umalis. Pagkaalis ng demonyo nawala rin ang sama ng loob ni Sunmi. Hinanap ni Sunmi si Bongsun at sinabi ang kanyang huling paalam. Ngunit hinailan ni Bongsun si Sunmi pabalik. Hinayaan ni Bongsun si Sunmi na angkinan siya upang makilala si Sunwoo upang sabihin ang kanyang huling paalam. Nagpadala si Sunmi ng kanyang best wishes sa kanila pagkatapos ay pumasok siya sa portal ng Reincarnation Light. Sina Bongsun at Sunwoo ay namumuhay ng maligayang magkasama. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa iyong atensyon at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pelikula.